Mahango. Oh, ito mo, may flies ba? Alam mo, mauubusan mo. Nang may puwis na, binaba. Lalo pa yung isang video. Meron pa isang video na nagbabiral. Okay, yung mga nasa video doon. Lumipat na kayo ng address. In-orderan ko si Colonel De Leon. Lahat ng nasa video, pati yung mga nasa bubong na pinuputol yung orange wire. Lahat hanapin. Kaya payo ko sa inyo, magsialis na kayo dyan sa 105. Ito po yung dalawang nasa video. Yung isang uri naman ng video, parang may piyesta. Pinapahanap na po natin. And they're going to be charged in violation of 3, open close parenthesis A, close parenthesis, open close parenthesis 1, close parenthesis of RA 7834 for anti-electricity and electrical transmission lines, gas materials, pilferings, Act of 1994. Sila po ipapanagutin natin sa matangkas. Yun lamang po. Sige, ilan nyo. Alright mga kababayan, so nakalawit na po itong dalawang suspect na nag-viral po sa social media kung saan sila po ay kumukuha po ng mga orange wire dyan po sa nangyaring sunog sa Barangay 105, Aroma, Arten, Tondo, no? At hinarap po sila kagabi ni Mayor Isko dito sa Talk to the People upang ibigay ang bagong update sa ating mamamayan dito sa lungsod ng Maynila na tuluyan na pong nakalawit itong dalawang pasaway nating kababayan na sinamantala no yung nangyaring sunog. Kumbaga nagkasunog na nga nagawa pa nilang nakawan no. At ang masaklap kasi dito mga kababayan, ito sanang mga orange wire na to ay magagamit pa sa muling pagkabit o pagbalik ng kanilang supply ng kuryente dyan sa area upang mas mabilis na matugunan ng Meralco yung power supply sa kanila dahil isa sa mga challenges dito mga kababayan is ayusin yung kanilang kuryente no. Kaya lamang sa kasamaang palad po, yung orange wiring nga po ay pinagpiestahan po ng ilang mga kababayan nating diyan na ginawa nilang pagkakakitaan no kasi itong orange wire na to mga kababayan ay may tanso yan sa loob. So may mga ilang video tayo ding napanood sa social media kung saan parang malapiesta na nag-aagawan sila no, parang tag of wire kumbaga kung tawagin, parang naghihilaan at nag-aagawan sila ng wirings na mga nakabagsak dito sa kalsada. Kaya ito yung pangamba ni Mayor Isko na imbis na mapabilis yung proseso ng pagbalik ng kanilang kuryente, magdodoble trabaho pa at syempre panibagong gastos na naman to mga kababayan no, na imbis yung budget na mapupunta para dyan ay mailaan na lang sa iba pang mga proyekto, pero since ito ay ninakaw nila o pinag-interesan ng ilang individual, magsasuffer po no yung mga kababayan nating wala namang kinalaman dito sa nangyaring pagnanakaw ng mga orange wires. Itong sunog na nangyari sa Barangay 105 mga kababayan ay umakyat po yan sa Task Force Alpha, then Task Force Charlie. Yung Task Force Charlie mga kababayan, yan na po yung hindi kinaya ng lokal na bombero natin dito sa lungsod ng Maynila. Kaya kinakailangan na pong humingi ng tulong ni Mayor Isko sa mga karatig nating lalawigan at iba pang mga ahensya na po pwedeng makatulong po para maapula itong apoy. Kaya mapapansin niyo mga kababayan na may helicopter nga po dito sa unang part ng ating video. Ito po ay nanggaling pa daw sa Clark, Pampanga no, na bumiyahe pa papunta dito sa Maynila. So yung tubig ay kinuha pa yan sa Manila Bay at nakailang pabalik-balik pa nga siya according dun sa ilang mga naging live ni Mayor Isko no. So talagang sa pagtutulungan no, makikita nyo dito yung essence ng bayanihan
na talagang napakarami po ng, bombero 'no. So, kung nandiyan kayo nakaposisyon sa taas ng footbridge ay matatanaw niyo talaga yung, buong kalsada ay halos mapuno hanggang dulo ng kalsada 'no, punong-puno po ng mga bombero. At gaya po ng, nasabi ko sa mga nauna kong mga reaction video, isa po sa naging, problema din dito mga kabayan is yung may masikip na mga iskinita, na mga daan na marami pong mga naka-obstruct 'no. Kasi dito po sa area na 'to ay, napakarami din pong junk shop diyan. So yung kanilang, tapat ay naging, tambakan na din kaya nahirapan din pong makapasok o makabuwelo itong ating mga, bombero. Kaya yung ating mga rescuer, yung ating mga fireman ay, pinilit na akyatin itong mga bubong 'no upang, maapula itong, mga apoy. So tumagal lang po yung, sunog ng, mga 3 oras po siguro at, totally talagang nawala na yung, maliliit na apoy bandang 4:00 ng, hapon. Ayan po ay according po kay Mayor Isko. At, dahil po ito sa mabilis na aksyon ng, pamahalaang lungsod ng Maynila. And also kaya nandiyan po si Mayor Isko ay, siya po yung, nag-command o full control ng, sunog para mas mabilis yung aksyon 'no. So makikita niyo diyan na panay ang tawag ni Mayor Isko, lahat po ng, kanyang, koneksyon, lahat ng kanilang kakilala ay tinawagan nila na maaari po nga makatulong sa sitwasyon ngayon dito sa Barangay 105. Kabilang na po diyan yung, mga naging evacuation center kagaya po ng Vicente Lim Elementary School na isa sa mga naging, evacuation center ng ating mga kababayang naapektuhan po ng, napakalaking sunog diyaan sa 105, Tondo, Maynila. So para sa akin talaga napakalaking kamalian ang, ginawa ng ating mga kababayan diyaan sa pagnakaw po ng mga orange wire diyan po sa naganap na sunog sa Barangay 105. Kasi mga kababayan, tama nga namang itong sinabi ni Mayor Isko na kapag, may nagnakaw o ninakaw ang kable o wiring ng kuryente, karaniwan itong tinuturing na, violation of RA 7832 o yung tinatawag nating Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. So ayan po yung sinabi ni Mayor Isko. At, ang ibig sabihin nito mga kababayan, ito ay isang, espesyal na batas na tumutukoy sa illegal na pagkuha o pagkasira ng mga materyales para sa kuryente tulad ng copper wires, transformers at iba pa. So in this case mga kababayan, yung, puntirya talaga nila dito is yung mga tanso. Kasi alam naman natin yung tanso ay talagang, napapakinabangan yan at, medyo mahal na yung kilo ng tanso. Sa pagkakaalam ko nasa 540 na ata. If I'm not, wrong, 540 ata yung kilo ng tanso. Depende pa sa tanso 'no, kasi may tinatawag tayong tanso na pula. So talagang makakasuhan itong, mga kababayan nating, nahuli 'no at, ito pang ibang mga nadawit 'no dun sa video. Lahat po ng, mga kababayan nating nakuhaan diyan ng video na, nakikipag-agawan po ng, mga wirings at, maging yung mga nakatungtong sa bubong ay, pinapahanap na din po ni Mayor Isko 'no. At, according sa ating research, hindi lang po violation of RA 7832 'no, maaari din pala silang, kasuhan ng simple o qualified theft, 'di ba? Ayon sa revised penal code, kung ang, ninakaw ay may mataas na halaga o may special na sitwasyon. Halimbawa, mga bahagi ng public utility, maaari itong pumasok sa qualified theft na may mas mabigat na parusa. So in this case mga kababayan, syempre maaaring meron din talagang public ano yan 'no, public utility na puwedeng yung mga poste diyan ng, kuryente na nagbibigay ng, liwanag po sa kalsada. So maaaring yun din po ay, naapektuhan at nakuhaan din po nila 'no. At puwede din yung, malicious mischief kung ang pagkuha ay, nagdulot din ng pinsala sa property o pasilidad. Siyempre kapagka ninakawan mo ng kuryente yun mga kababayan, eh, posible na bago ma-restore yung, kuryente nila, yung power supply nila, eh, kinakailangan nilang, gumastos ulit, 'di ba? So, eto yung, maaaring, maging, kaso ng ating mga, suspect na nahuli po diyan sa nangyaring sunog po sa Barangay, 105. Kaya hindi po biro mga kababayan yung iba kasi natutuwa pa parang, kumita sila ganyan, nasunog naman na yung ano, pero hindi. Walang magandang dulot yun mga kababayan. Kasi mas marami at lalaki yung problema kapagka, ninakaw pa itong, mga wirings na 'to na dapat
ikakabit na lang or kung may mga mapapakinabangan pa dun ay maaaring i-restore agad-agad yung kuryente sa tulong po ng Meralco 'no. Pero in this case mga kababayan mukhang malaki-laking gastusan na naman ito. And also mahaba-habang paghihintay dahil nga po sa nangyaring nakawan po ng mga wirings. So, walang magandang dulot mga kababayan kapagka may mga ganitong sakuna kagaya ng sunog, huwag ng ano 'no, samantalahin pa yung pagkakataon para sumabay sa pagnanakaw. Dahil wala pong magandang maidudulot yan kasi nanakawan na nga yung nasunugan na nga yung iyong kapitbahay, nanakawan niyo pa. So, mahirap 'no. Eto lang yung naitala natin 'no, yung tungkol sa nakawan sa wirings, wala pa diyan yung mga pinasok yung bahay, na ninakaw yung ganito kasi posible din po yun. Na siyempre sa sobrang taranta na nila ay hindi na nila na-lock yung bahay nila. So, yung puwedeng manakaw, mapakinabangan dun sa loob ng bahay, baka hinakot na din. So, wala pa naman tayong napabalitang ganyan. Ang main concern dito is yung wiring na talagang nakuhaan kasi ng video. So, again mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating update at more updates pa sa mga susunod na araw dito po sa mga live ni Mayor Isko at himayin natin 'yan 'no. At again, walang magandang maidudulot ang pagtanakaw sa oras ng sakuna. So again, maraming maraming salamat po mga kababayan at mag-ingat po kayo sa lahat ng oras. God bless everyone.